Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang," wika niya. "Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At sana po ay hindi tayo mapako doon sa kwento ng isang magdarayang katiwala, no, na naging madiskarte. Ito yung ibinigay na halimbawa ni Kristo, pero ito ay para bang naikumpara ni Kristo itong isang katiwala na tatanggalin na sa kanyang pangangasiwa, na sana ito yung mas maintindihan at maunawaan natin. Mali yung pandaraya na ginawa nitong katiwalang ito. Unang-una, may mali na sa kanyang pangangasiwa. No? May mga pang-aabuso, may mga panlalamang, no? At sabi nga, nilulustay yung kanyang ari-arian, yung may-ari. Kaya tatanggalin na. Pero nung tatanggalin na siya, ano ang kanyang ginawa? Yung diskarte. Paano siya mabubuhay? Wala na siyang trabaho, matatanggal na siya. So ano ang kailangan niyang gawin? Kaya nakaisip pa rin ng paraan, bagamat mali pa rin. No? Kasi niloko pa rin niya yung kanyang amo, no? Yung kanyang Panginoon. Pero sa mata ng mga may utang doon sa Panginoon, ay mabait siya. Kaya nagkaroon ng utang na loob, itong mga may utang na ito, para pag umalis na siya, may tatanaw ng utang na loob sa kanya, may magmamagandang loob, may tutulong sa kanya. So, hindi siya magugutom. Intindihan po ba? Pero hindi doon, no, hindi yon ang kailangan nating mapulot, no, na pamamaraan. Kundi ang sabi kasi ni Kristo, no,
Sabi doon sa kwento, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala sa katalinuhan nito. Dahil ang mga makasanlibutan, minsan natatanong po ninyo, bakit yung mga masasama, kung sino pa yung masasama, sila pa yung umaasenso? Hilig din naman natin ikumpara ang ating sarili sa iba, sa kung anong nakukuha nila, natatamo nila. So ito din naman. Sabi ni Kristo, ang mga makasanlibutan, mga matatalino, kaysa sa mga makadiyos. Ano bang nangyayari sa mga makadiyos? Pag sinabi makadiyos, mga sinasabing mabait naman ako, nagsisimba naman ako, nagsiserve naman ako, pero bakit hirap ang buhay? Hindi lang tayo po pwedeng banal. Kailangan din tayong maging matalino. Diba? Kaya nga sabi sa ilang kwento, ang sabi, diba, maging katulad kayo ng mga kalapati. Mabababang loob, maging matulad din kayo ng mga ahas, matatalino. Ano ba nangyayari kapag marami sa mga Katoliko na tinatawag, no? Marami sa mga palasimba, yun yung mga sensitive, mga madrama, mga ma-emote sa buhay. Yung bang asa lang dun sa milagro. Diba? Ganun yung nangyayari. Aasa lang tayo, Lord, huwag mo akong pabayaan. Pero nakaluhod lang. Kumilos ka, magtrabaho ka. Minsan nagtatrabaho na kahit yung pong mga nagtitinda sa palengke o kung ano man dito sa Divisoria, magsumikap ka lang. Minsan nga po no doon sa Quiapo no nandun pa ako. Yung mga vendors doon sa paligid, alam niyo kung bakit minsan nagtsatsaga sila doon? Kasi may malaking kita. Kailangan mo lang talagang magtiyaga sa init ng araw, sa siksikan, pero pag tiningnan mo, no, nagtitinda yan ng sampagita, ng eskapularyo, no, ng Nazareno, kahit nga panyo lang eh. Pero magtatagpo kami minsan, no, pag may transaction sa bangko, nandoon din sila, nagdi-deposit din. Samantala, iba, iyak lang ng iyak, drama lang ng drama. Sinasabi sa atin ni Kristo, maging matalino ka. Diskartehan mo. Pero tayo, syempre, didiskarte tayo sa matuwid, sa tama. Kaya alam, bakit hindi tayo umaasenso? Wala. Ito lang po ako. Hindi po kasi ako nakagraduate. Hindi po ako ito lang po grade school lang. Ito high school lang. Ano mangyayari sa buhay natin? Tapos, may sakit po ako may sakit ka pala. Bakit hindi mo pa enjoyin ang buhay mo? Yung natitirang sandali ng buhay mo, drama pa ng drama. Lalo ka tuloy nanghihina. Lalo kang nagkakasakit. Diskartehan natin. Kailangan din natin maging matalino. Halimbawa, ito yung buhay natin, o di ito, maging masaya tayo dito. Asa sa limos, asa sa hingi, asa sa bigay. Kapag may trabaho naman, ayaw pagbutihin, ayaw ayusin, ayaw sipagan, late. Tapos pag natanggal sa trabaho, lulugo-lugo, madidepress. Na naman tayo, kakaibiganin na naman yung depression, yung loneliness. Bakit di natin kaibiganin ng katalinuhan? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-isip ka naman. Meron tayo niyan meron tayong talino. Gusto nating magkaroon ng ayos na future, hindi man maging mayaman, pero gusto natin secure yung future natin, pag-isipan mo na mabuti. Maging matalino ka.
Minsan, natatawa lang din ako minsan, no? Pag sinasabi nating mahirap lang tayo. Pag di sa paligid natin, kapag nagmimisa tayo sa mga BEC Mass natin, sasabihin nila, mahirap lang tayo. Mahirap lang pero nakikipagsabayan sa mga lifestyle. Mahirap lang pero pag lumabas ang bagong unit ng cellphone o iPhone 15, bibili din yan. Pero mahirap lang yan. Wala gusto kasi kahit mahirap kami, kailangan yung TV namin malaki. Tapos mamomroblema sa kuryente. Anong diskarte? Mag-jumper. Pero may ano yan, no? May social na rep, may social. Hindi natin, no? Kundi gusto lang masuri natin paano tayo nag-iisip. Kailangan mas maging matalino ang pag-iisip natin. Ay, mandadaya. Pero ito yung hamon ni Kristo. Pero mo, kahit si Kristo, na ikumpara na, siguro marami yung iyak lang kayo ng iyak, drama lang kayo ng drama, no? Sisi lang kayo ng sisi sa Diyos. Marami sa ating ganyan eh. So, ang sinasabi sa atin, maging matalino ka, dumiskarte ka, kumilos ka. Hindi lang pwedeng dasal lang ng dasal, kumilos ka. Kung gusto mong maging maayos ang iyong buhay. Amen?